Magandang araw mga kapatid. Update muna tayo mula dito sa New York sa Amerika. Dumating na nga si Pangulong Bongbong Marcos dito sa New York para sa kanyang 2 araw na working visit. Kasama niya sa pagdating si First Lady Liza Marcos, but of course nandito din yung ilan niyang mga gabinete gaya ni TFE Secretary Lazaro at iba pa. Ang objective niya talaga kung bakit siya nagpunta dito ay para maharap yung mga miyembro ng United Nations at pagsalita tayo, manawagan ng pagtatapos ng kaguluhan dyan sa Middle East, lalo na't marami yung mga Pinoy na nakabase talaga dyan sa gitnang silangan na sinusubukan naman daw na i-repatriate ng gobyerno pabalik ng ating bansa, pero hindi pa magawa sa ngayon dahil nga doon sa ilang issues ng seguridad. Pero isa rin sa magiging highlight ng pagbisita ni Pangulong Marcos dito sa New York ay yung kanyang pangangampanya para ibigay sa Pilipinas yung non-permanent seat sa United Nations Security Council. Bakit ito importante? Ang paliwanag dyan ni Philippine Ambassador to the U.S. James Romualdez, importante ang posisyong ito para mas mabigyan ng boses ang Pilipinas pagdating sa usapin ng seguridad. Lalong-lalo na hanggang ngayon ay may issue pa rin tayo tungkol sa West Philippine Sea at hindi pa rin talaga natutultupad ang usapin ito. At ang target natin ay makuha ang non-permanent seat na yan for 2027 to 2028. Ang kalaban natin dyan ay ang Kyrgyzstan. Ang paliwanag kasi sa atin for region pala yung magiging botohan dito ng UNSC. So ang tinatarget natin, magkikinatawan tayo ng Asia-Pacific region. Pero bukod nga dyan sa pagharap ni Pangulong Marcos sa UN, ay magkakaroon din siya ng ilang tulong dito, kasama yung ilang mga business groups, ilang business sector nang sa gayon ay ma-encourage sila at mahikayat sila na makapag-invest din naman ng negosyo sa Pilipinas. Para naman doon sa mga may question sa timing ng pagbisita dito ni EBBM, lalo na may mga isyong naiwan sa Pilipinas gaya ng bigla ang surge o paglobo ng presyo ng petrolyo. Ang paliwanag naman siya ng Malacanang, nakausap na daw Yusek Castro si Energy Secretary Garin at sinabi raw nito na nasa 54 na gasoline station yung bibigyan na ng show cause order para pagpaliwanag bakit biglang lumobo yung presyo ng gasolina nila kahit na hindi pa dapat, dahil lang iniiwasan nila ay magkaroon ng violation at pananamantala sanhi nga ng nangyayaring gulo dyan sa gitnang silangan. At yan muna ang pinakahuling balita mula dito sa New York. Ako po si Maricel Halili. Magandang araw.